ay meron palaging blessing na inilalaan ang ating Panginoon. May reward. Amen? So, sino po ba si Caleb? Bigyan po natin ng konting background kung sino po si Caleb. Ano? Si Caleb po ay isang soldier at he devote his life to God, and he is belong to the tribes of Judah. Amen? In the book of Numbers, ayan po, in the book of Numbers, chapter 13, verse 1 hanggang 2, sabi po dyan, the Lord said to Moses, send some men to explore the land of Canaan, which I am giving to the Israelites, for this ancestral tribe, send one of its tribe. So, nangusap po ang ating Panginoon kay Moses during that time, na sabi niya, nandun na sila malapit na sila sa promised land. Magpadala ka ng bawat, sa 12 tribes, bawat isa representative. Ano po? At naroon po nakasama dyan si Caleb at si Joshua. Caleb represent the tribes of Judah, while Joshua represent the tribes of Manasseh, Ephraim. Ito po yung kay Joseph. At kung matatandaan po natin, during kanilang pag-i-spy, isa po siya doon sa pumasok sa bahay ni Rahab, yung pong prostitute sa may Kanaan. Amen? So, Kanaan is a promised land for Israelites. Ano po? But may problema po, the enemy, that is the enemy stronghold. And it is because ito po ay occupied by the enemy, yung pong Canaanites army. At they are surrounded with high walls. Ito po yung Jericho wall, Kung titingnan po natin, ay it is very, parang napaka-imposibleng ma-conquer nila, sapagkat kung titingnan po natin, maalala natin that most of the colleagues of Moses, they are a slave. So, ibig sabihin, hindi po sila well-trained to fight. Sila ay sanay sa pagtatrabaho. Samantala, ang kanilang kaharapin po ay mga mandirigma. Pero alam naman po natin na kapag ang Diyos po ay nangako, hindi po niya never po nang babaliin yung kanyang pangako. God never break His promise kapag po nangako ang Diyos. When we give our best service to God, we know that there is a reward na nag-aantay po sa atin. Kaya panghawakan po natin kung ano mang pangako ibinigay sa atin ni Lord, at gawin natin kung ano po yung part natin, and yung iba po ay hayaan na natin si Lord ang gumawa. Alam ko po na ang bawat isa sa atin ay meron pong pangakong pinanghahawakan sa atin ng Panginoon. The reason why we are here sa panambahan ng Diyos, because it is part of the process ng ating Panginoon. Kaya dapat nga pag tayo po ay nagsiserve kay Lord, dapat gawin natin to ng wholeheartedly, yung buong puso, give our best sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, na dapat siya palagi po yung nauuna, Therefore, in our ministry, whatever task na pinagkakatiwala po ng ating Panginoon sa atin ay dapat po ay pagbutihin natin. Even to the very least thing na ibinigay sa atin ng Diyos, maliit man yan o malaki mang ministry ibinigay ni Lord sa atin, ay gawin po natin ng may pag-iingat, sapagkat lahat po ito ay alam ng ating Panginoon. Hindi man tayo ma-recognize ng tao, pero alam po yan ng Diyos. It will not be forgotten. At may reward po yan kapag yan po ay ginawa natin ng maayos. And it will not only apply sa ating pong sa simbahan, but it also applied sa ating pang-araw-araw na buhay. Sapagkat nagre-reflect po yan sa ating pagkatao bilang isang mananampalataya ng Panginoon. Kaya dapat po may tiwala tayo sa ating Panginoon. Dapat nandun yung ating confidence in God. Our confidence must be relied on our Lord, sa ating Panginoon, and not relied on ourselves. Hindi lang po tayo pagtitiwala natin sa sarili natin. Sapagkat kung tayo po ay magtitiwala lamang sa ating sarili, tayo po ay mauubusan ng dahilan. Lalong-lalo na kapag ang ating pong ang sitwasyon na hindi na pabor sa atin at tayo nahihirapan na, susuko po tayo. Amen? Ngunit kung tayo po ay nagre-rely sa ating Panginoon, hindi po tayo mauubusan ng dahilan. At every step of the way, we are very certain because meron pong instruction na binibigay sa atin ng Diyos upang sundan natin, upang hindi tayo malayo, hindi tayo maligaw. Amen? So, how can we serve the Lord nang may katapatan? Dapat po ay, number one,
our confidence must be rooted in God's Word. Kaya napakahalaga po ng pag-aaral natin, ano? Kasi kung hindi po natin alam ang salita ng Panginoon, wala po tayong panghahawakan, wala po tayong pagkakapitan, ano? Yan po ang sabi sa Joshua 14 verse 6. Sabi po dyan, now the people of Judah approached Joshua at Gilgal, and Caleb, son of Jephunneh, the Kenizzite, said to him, you know what the Lord said to Moses, the man of God at Kadesh Barnea, about you and me. So may pangako po ang Panginoon, ano, sa kay Caleb. Kaya pinanghawakan ni Caleb yung pangako sa kanya ng Diyos, and he declared with confidence that with the power of the Lord, they will conquer the Canaan, kahit gaano pa po ito kalakas. Nandun yung kumpiyansa ni Caleb sa salitang binitawan ng Diyos sa kanya. Pinanghawakan niya po yun. Minsan po tayo, we may go through to the top battle sa ating buhay. Yung minsan nagdadaan tayo sa matinding pagsubok sa atin at meron tayong mga ups and down. Huwag po tayong sumuko kahit po tayo ay nagdadaan, ganun man yung sitwasyon natin, ano? Kasi one thing is sure, tutuparin po ng ating Panginoon yung kanyang pangako sa atin. Pero yung pong promises ni Lord, masasabi natin conditional po yan, no? Bakit? It depends on our obedience and compliance. Kasi whatever command na binigay sa atin ng Diyos, kung basta lang natin ito tinanggap, hindi naman tayo ng trabaho, hindi naman natin in-apply, wala din po yun. No? Kaya nakadepende po kung paano natin i-execute yung planong ibinigay sa atin ni Lord. Kung yung command na ibinigay sa atin ni Lord, based doon sa instruction na binigay sa atin. Kasi kapag binigyan tayo ng command ni Lord, kasama dyan yung instruction. Amen? Kaya po yung ating action ay mahalaga. Because our action is the key to move the mighty hands of God sa ating buhay. At kung hindi po tayo gagawa, hindi po tayo magtatrabaho para sa Panginoon, paano po niya tayo pagpapalain? Amen? So, it might be difficult, sometimes mahirap talaga, Kaya nga po dapat nakapokus tayo sa ating Panginoon, upang nandun yung kalakasan natin. At dapat panghawakan natin yung promise ng ating Panginoon. Hold on to the promises of God. Dapat po ay hawak tayo or pinanghahawakan natin yung yung pangako ng Diyos para sa atin upang tayo ay magpatuloy. So yan po yung pangako ng Lord kay Caleb sa number 14 verse 24. But because my servant Caleb has a different spirit and follow me wholeheartedly, I will bring him into the land he went to, and his descendants will inherit it. So, iyan po yung pangakong pinanghahawakan ni Caleb. Kaya po siya ay nagpapatuloy gaano mang kahirap yung kanilang pinagdadaanan. Kilala ng Panginoon si Caleb kasi tinawag siya sa kanyang pangalan. Sabi niya, because my servant Caleb. So Caleb, yun po ang nakita ng Diyos kay Caleb, yung kanyang spirit of obedience. That he is willing to obey God sa kahit ano pa mo po ang kanyang ipagawa sa kanya. Caleb focus on the promise, and trust sa salita ng Diyos na binitawan niya sa kanya. At yung sitwasyon po na nakikita ng Diyos sa Kanaan, ganun din po tingnan ni Caleb. Kung iisipin po natin, Caleb do not see the Canaanites as a problem. Kung titingnan natin, halimbawa, malakas na bansa yung yung pinangako sa atin ng Panginoon, Pero sabi niya, sa inyo yan, kunin niyo yan, sa tingin niyo, kakayanin natin hindi. Pero dahil ipinangako ng Panginoon yun, ay pinanghawakan yun ni Caleb. He aligned his will to the will of God. Po? At yung pangako na matagal nang ipinangako ng Diyos kay Abraham pa. And that is the time na ipupulfill na ni Lord yung pangako na yun through them. Amen? Kaya nga po minsan, the common mistake of the believer, kaya po tayo nagpifail, maaaring sa ating ministry, ay sapagkat yung ating disobedience. We receive the message, but we do it in our way. Kasi may pinakita sa atin, may binigay na mensahe ang Diyos sa atin, pero ginawa natin yun, hindi based on instruction na binigay ni Lord, kundi ginawa natin yun sa way na kaya na gusto natin. We alter the instruction, yung papabor sa atin, yung hindi tayo nahihirapan. 50% kay Lord, kay God, yung instruction na binigay ni Lord, 50% susundin natin, 50% sa atin. Kasi doon tayo mas mag-aagaanan di ba? At
Ang tanong po, yun ba ang gusto ng Lord para sa atin? Hindi, di ba? Tayo lang ang may gusto nun. Kasi kung titingnan po natin, they are outnumbered. Sila Caleb. Pero instead na matakot siya, pinanghawakan niya yung salita ng ating Panginoon. Kasi napakalinaw po nung pangako ng Diyos sa kanya. No? I will bring him into the land he went to and his descendant will inherit it. How about us po mga kapatid? Nakapokus po ba tayo kay Lord? Ginagawa ba natin yung instruction na binigay sa atin ni Lord? Or nakapokus lang tayo dun sa promise pero ayaw natin gawin yung instruction na ibinigay sa atin ng ating Panginoon? So dapat po ay focus tayo sa sinabi ng Diyos sa atin at sundin natin yung instruction na binigay sa atin. His faith didn't change by the circumstances. Instead, he trusts in the Lord with full confidence sapagkat alam niya po na from the beginning nang sila ay lumabas sa Egypt ay kasama na nila ang Panginoon. Yan po sinasabi sa Exodus 13 verse 21. Sabi ko sa Exodus verse 13 verse 21, by that day, the Lord went ahead of them in a pillar of clouds to guide them. Hindi yan na ilagay. On their way, and by night in a pillar of fire to give them a light so that they could travel day or night. So, siya po ay Exodus 13 verse 21. So, sila po ginabayan ni Lord from the beginning na sila po ay lumabas sa Ehipto. Sa kanilang paglalakbay upang hindi sila mainitan sa disyerto, ang Diyos ay naging cloud. Kinuberan sila ng cloud upang sila ay makapagpatuloy maglakbay. Sa gabi naman, ang Diyos ay nagiging tanglaw sa kanila upang sa kadiliman sila ay patuloy na maglakbay. So nandun, pinanghawakan niya yun, nakasama nila palagi ang Diyos. Minsan po ay kulang ang isang believer sa pagtitiwala sa ating Panginoon. Kaya po tayo minsan ay nagkakamali. Or maaring tayo po ay alam natin o hindi natin alam yung pangako ng Diyos o maaring alam natin pero hindi tayo naniniwala. Lalong-lalo na kung tayo po ay sinusubok na. Huwag po tayong matakot. Sapagkat ipinangako ng Panginoon na hindi niya tayo iiwanan. At iyan po yung nasa Deuteronomy. The Lord Himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid and do not be discouraged. So wag po tayong matakot kung tayo man po ay dumaan sa mga pagsubok sapagkat panghawakan natin yung pangako ng Diyos, yung promises ni Lord na hindi niya tayo iiwan. God will never let us go alone. Sasamahan niya tayo katulad nga ng footprints in the sand, di ba? Hindi niya siya iniwanan. Next, faith should not wait by time. Joshua 14 verse 10. Now then, just as the Lord promised, He kept me alive for 45 years, since the time He said to Moses, while Israel moved about in the wilderness. So, here I am, today, 85 years old. So, imagine that, sa tagal niya ng pag-aantay. After 45 years, Caleb still believed in what God had spoken through Moses, that he will possess the land that God promised to him. Imagine that 45 years niyang inantay from the day he was 40 years old during that time, Samantala tayo minsan, hindi lang natin matanggap. Nagmumurmur na tayo, iba na yung ginagawa natin, Pero si Caleb, pinanghawakan niya ang salita ng ating Panginoon at nag-antay siya. Because the promises of God are timeless. We need unwavering faith while we are waiting patiently until such time na ibibigay po ng ating Panginoon. So, iniremind ni Caleb yung pangako ng Diyos. Yan po sinasabi sa Joshua 14 verse 12. Now therefore, give me this mountain of which the Lord spoke in that day. So, niremind niya na ito yung pinangako ni Lord kasi na-conquered na nila yung Kanaan. So, i-remind ng Panginoon. Kaya tayo po, pwede din natin i-remind yung mga pangako ni Lord. Basta't alam natin na tayo ay dapat tayo ay nag-serve kay Lord. Lord, matagal ko na itong inaantay. Kailan mo ibibigay. Pero kung tayo naman po ay taliwas ang ginagawa, wag muna natin i-remind. Baka sabihin ni Lord, ayusin mo muna. Ngayon po, ano po ang promises ni Lord na pinanghahawakan natin until today?
Of course, number one po dyan, pinangahawakan natin na promise ni Lord, yung ating eternal salvation. Ano po? No? At marami pang iba. Kaya po kailangan natin ng true faith sa ating Panginoon upang tayo po ay makapagpatuloy. Sapagkat kung tayo lamang po ay hindi po natin kayang ipagpatuloy yun. Amen? Meaning, never forget what God had promised even it takes years. Kahit po matagal na ibigay ni Lord, okay lang, huwag tayo magbago, patuloy nating asahan, patuloy tayo, yung faith natin dapat nandun pa rin. Our faith will be tested in the moment of challenge for us to know what we can endure for the Lord. Kasi yung ating pong pananampalataya ay susubukin at susubukin yan ng panahon at pagkakataon. Ano po? Kung ano ang kaya nating i-endure para sa ating Panginoon. At kapag dumating po yun, how can we handle? Are we going, moving forward with faith, or we will stop there because of fear? So, kailangan po nandun yung ating unshakable yung faith natin para even kahit doon sa mga pagkakataon na tayo ay nadadapa, magpapatuloy tayo kasi pinangahawakan natin yung pangako ng Diyos. Amen? True faith speaks from the heart with full of trust and confidence in God's word and not from what we see in our eyes. Kasi kung tiningnan lang nila yung nakikita nila, hindi sila magpapatuloy kasi hindi natin nila kaya. Pero dahil ang thinking nila, amin na yan eh. So si Lord na ang bahala, basta't gagawin namin kung ano pinagagawa ni Lord. Kasi kapag tayo po'y dumipende lang sa atin, hindi po tayo mag-i-endure hanggang sa dulo. No? Kaya, put our trust in God. Hayaan natin si Lord ang humawak sa atin. Huwag tayo yung hahawak ng Lord. Sabi nga, kapag tayo ang humawak kay Lord, makakabitaw tayo. Pero kapag si Lord ang humawak sa atin, hindi tayo makakabitaw. And we can stay with Him. Amen? So, huwag po tayong magpabaya. Ano? Because if we have fear, it means we are depending only in ourselves. Kapag tayo po ay nakakaramdam ng takot, ibig sabihin, nakadepende lang tayo sa sarili natin. But if we have genuine faith, we do not feel fear. Because, for we know whatever circumstances na meron tayong pagdadaanan, si Lord ang gagawa niyan. The Lord is the one who deal with it, and hindi po tayo. Amen? As He promised that He will fight for us, ang kailangan lang po natin is, we need to stand firm. Stand firm tayo sa ating faith, sa ating Panginoon. And do not focus on what we see that make us fear, but we need to focus only sa ating Panginoon. Change your fear into faith. Yun po ang gawin natin. Amen? So sabi nga po sa Hebrew 11 verse 1, now faith is a confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Caleb never intimidate with the enemy. Hindi siya na-intimidate kahit pa kayo ay malakas, marami, hindi siya na-intimidate kasi alam niya ang kayang gawin ng kanyang Panginoon. Amen? And for he has confidence and assurance that God will fulfill His promise even it takes time. Kaya mga kapatid, ano pa man ang ating inaantay, huwag tayong mainip. Parating na yan, malapit na. Amen? Just hold on. Siguraduhin lang natin, ipakita natin na tayo ay karapat-dapat sa ating Panginoon. Amen? Serve Him wholeheartedly and God will fulfill His promise sa bawat isa sa atin. Number 4, stand firm when others gives up. Joshua 14 verse 8, but my fellow Israelites who went up with me made the hearts of the people melt in fear. I, however, follow the Lord my God wholeheartedly. Sila po ay 12 pinadala para mag-spy sa Kanaan, no? At yung report ng 10 sa kanila, they are focused doon sa kanilang nakita. Yung fortified cities, malalakas na army, yung high walls. Kaya nung mag-report sila, it brings fear and panic to the Israelite. Pero yung pong report ni Joshua at saka ni Caleb ay naiiba. Ano po? But the testimony of Caleb and Joshua stand in contrast to the fear and rebellion that is spread among the people of Israel. Caleb aligned his report to the will of God to strengthen his claim to the inheritance promised to him by God. So, nakita nila, yung report nila,
hindi yung sa mga kalaban, kundi tiningnan nila yung lugar. Nakita nila ang ganda ng lugar. At yun ang nire-report nila. Kasi para sa kanila, sa amin na to eh. The spies given the same task, but they have different interpretation and response based on the situation. Ano? So makikita natin, isa yung order sa kanila, pero iba-iba yung interpretation nila, yung perspective nila iba-iba. At minsan po ang mga believer, minsan ganon din tayo. Ano? Sometimes the believer are the same. They see the situation in a different perspective, but they are not focused to God. Magkaiba yung pananaw ng bawat isa. Minsan, kaya nagkakaroon po ng problema. No? That's why it is very important for us to know the reason kung bakit nasa church tayo. Dapat certain tayo bakit tayo nasa church, bakit tayo nagsiserve kay Lord. Dapat alam natin, sigurado natin kung ano yung purpose, kung ano yung calling, kung bakit tayo tinawag ni Lord. Upang sa ganon, iisa yung ating gagawin. Lahat ay para kay Lord. Kasi kung hindi, makikita natin yung mga katabi natin, yung mga negative na ginagawa nila. Kapag nag-focus tayo doon, mawawala tayo. Amen? That's why the problem arise sa mga churches, ano? Dahil po sa ating mga different perspective at hindi tayo focus sa pinagagawa ng ating Panginoon sa atin. And when the situation is not aligned dun sa gusto natin, kapag hindi na pagbibigyan yung gusto natin, ay nagtatampo tayo. Minsan nangyayari, umaalis tayo. No? Kaya dapat po, ano, kung alam natin na ang pagpunta natin sa church ay para kay Lord, hayaan mo kung ano, mag-tumbling-tumbling sila dyan, walang problema. Bahala kayo. Basta ako focus kay Lord. So dapat po, ano, alam natin, sigurado tayo sa pinagagawa ni Lord para sa atin, no? At i-assess natin yung sitwasyon, ano? At kung ano, naka-align pa ba yung ginagawa ko sa gusto ng Diyos para sa akin? So i-assess natin yung sitwasyon. At kung hindi man, apply the Word of God. Kaya pala ako pinagalitan, kaya pala ako pinagsabihan kasi yung gusto ko ay mali, hindi naka-align sa gusto ng ating Panginoon. So, maintindihan natin, hindi mo convict tayo ng banal na espiritu na ay hindi ko kailangan magamit kasi itinatama lang pala ako. So dapat po ay ganun tayo, ano? At ito yung report nila Caleb at saka Joshua sa number 14 verse 6-9. But Joshua son of Nun and Caleb the son of Jephunneh, who are among those who had spied out the land, tore their clothes, and they spoke all the congregation of the children of Israel, saying, the land we passed through to spy out is an exceeding good land. Maganda yung lupa, sabi niya. Kung baga, pag tinaniman ni Sis Jen yung malunggay niya, lalago yun. So, kasi maganda yung lupa, mataba. Yun ang tinignan nila. Hindi sila tumingin doon sa mga negative side. Amen? Kasi alam nila na si Lord ang magdidil ng mga negative na yon. Ang tinignan nila, ang ganda ng lupang ito na ibinigay sa amin ni Lord. Kaya nga po sabi diyan, di ba? If the Lord delight in us, then He will bring us into His land and give it us, and land which flow milk and honey. Only do not rebel against the Lord, nor fear the people of the land. For they are our bread. Their protection hath departed from them, and the Lord is with us. Kaya huwag kayong matakot, sabi nila. So iyan po yung report. Ano? Kakaiba doon sa report ng iba na nagbigay ng takot sa kanila. Kaya dapat po, ano, number 5, ay unwavering faith will be rewarded. Dapat hindi mag-wave yung faith natin kahit sa kabila ng mga pagsubok na mabibigat, tayo ay manatili sapagkat at the end ay bibigyan po ng reward ng ating Panginoon yung ating pagsiserve sa Kanya ng buong puso. Ano? At sabi po dyan sa Joshua 14 verse 8, then Joshua blessed Caleb, son of Jephunneh, and gave him the Hebron as his inheritance. Finally, ay inaward na sa kanya yung pangako ng Diyos. Kumbaga, nakuha na niya yung title ng rights niya. So, ganun po, mag-antay lang tayo. Imagine that after 45 years, sa kanya nakuha yung pinangako ng Diyos. So, wala pong imposible kung tayo man ay nag-aantay ng ilang buwan na, ilang taon na. Huwag tayo pong mainip sapagkat ipagkakaloob ni Lord kung ano man po yung kanyang ipinangako sa atin. We must walk in faith and obedience aligned to the will of God and lead us to victory. God fulfilled His promise to His people because they serve Him wholeheartedly
And God entrusted His people to Joshua to lead them to promised land and fulfill His promise to His people. Kung titingnan po natin ito, Caleb patiently waiting for God to fulfill His promise. Canaan fall to the hand of the Israelites, and Joshua awarded the Mount of Hebron to Caleb as his inheritance. Kung titingnan po natin dyan, parehas ng ginawa si Caleb at Joshua, pero sino ang gumawa ng credit? Ibinigay ang credit kay Joshua. Si Caleb hindi natin na-recognize. Pero hindi nagreklamo siya eh. Hindi siya nagreklamo na kung minsan tayo, parehas kayo may gumawa, pero bakit siya lang yung inyong binigyan? Minsan ganun, may attitude tayong ganun, Gusto natin yung credit, gusto natin yung recognition na nare-recognize tayo sa mga ginagawa natin, no? Pero si Caleb, okay lang sa kanya. Bakit? Kasi po, we are all seeking the reward for us for us, what we do to satisfy us. To satisfy us. But, don't get me wrong po dito, to satisfy us is spiritual satisfaction, not the worldly. Why Caleb hindi po siya interested sa recognition? Kasi for Caleb, he is satisfied for what he did to God. He gave his best service to the Lord wholeheartedly. Doon lang, nasatisfy na siya. Ibinigay ko yung best ko sa aking Panginoon. Hindi na ako nag-a-aspire na kung ano pa mga recognition na ibigay sa akin. Ang mahalaga, ginawa ko yung best ko kay God. Dapat po ganun din tayo. Hindi po tayo nasasatisfy kung anong meron tayo. Hindi po tayo nasasatisfy na tayo ay pupunta sa church, then pagkatapos uuwi, then uupo. Dapat po hindi ganun. I-aspire natin na one day gagamitin ako ni Lord. One day tatayo ako dyan. One day, ako na yung magsasalita dyan. At iyon ang satisfaction ko. Hindi ko kailangan na may title, hindi ko kailangan na ako ay i-applause, hindi ko kailangan mga yan. Ang mahalaga ay gamitin ako ni Lord para sa Kanya. Yun po dapat ang ating gawin. Because as a believer, our true satisfaction is only found in Jesus Christ. Hindi po sa mundong ito. Amen? Caleb was satisfied himself by giving his whole service to God. Therefore, even it takes 45 years, hindi siya nag-complain. Okay lang, walang problema sa kanya. Ano po? Kasi alam niya, one day, ipagkakaloob ni Lord yung kanyang ipinangako sa kanya. God only fulfill His promise to those faithful servant ng ating Panginoon. Huwag tayo mag-aspire kung hindi naman tayo faithful kay Lord. Kasi baka tayo puro hingi lang, pero check natin sarili natin. No? Lord, bakit ganito? Lord, bakit ganyan? Reflect. I-reflect natin. Mag-reflect tayo. Ako ba'y karapat dapat sa hinihingi ko? So, ganun po, At sasagot po yan si Lord. At para po sa ating conclusion, number 14, verse 24, but because my servant Caleb has a different spirit and follow me wholeheartedly, I will bring him into the land he went to, and his descendants will inherit. Amen. So, we cannot follow the Lord wholeheartedly with our own strength. Kung tayo lang po, hindi natin kaya. Amen? We need the Holy Spirit to lead us. At iyan po ang nakita ng Diyos kay Caleb. No? Kaya nga sabi niya, di ba? He is a different spirit. So, spirit na handang mag-serve kay Lord kahit gano'ng kahirap. Handa niyang gawin lahat yun para kay Lord. Caleb did follow God wholeheartedly because he always aligned his spirit to the Spirit of God. Kaya dapat po naka-align yung ating espiritu sa espiritu ng Diyos. No? Upang sa ganun ay magawa natin, masundan natin kung ano po ang nais ng Panginoon para sa atin. Through the Holy Spirit who dwell in us, He is the one who gives us strength and power to follow the Lord. To follow Him completely means serve Him with all our heart, with our soul, without any reservation. Ibig sabihin, without any reservation, ibig sabihin, fully surrender yung buhay natin kay Lord. Wala tayong ititira. Upang sa ganun, magdaan man tayo ng hirap, okay lang. Kasi isinuko na natin lahat eh. Hindi na natin pa iisipin, sayang yun, sayang dun. Hindi na. Kasi pag sinuko natin lahat, handa tayo sa kung anong ibibigay ni Lord sa atin, makukontento tayo. Amen? Not only in all that we say, but especially in all that we do under any circumstances. Ibig sabihin, hindi lamang po sa salita tayo magaling. Dapat ay isinasabuhay natin, nakikita sa atin, sapagkat ang pagsasalita po napakadali lang. Ano?
Pero dapat po ay nakikita sa ating pinamumuhay natin ating Panginoon. Stand firm for your faith. Be strong and courageous when others compromise themselves. Dapat po hindi natin kino-compromise yung ating faith. No? Yung sabi ng mundo na if you cannot beat them, then join them. Hindi po dapat ganun. Ano pa man dyan, mag-isa ka na lang dyan nakatayo sapagkat na-compromise na mga kasama mo. Hayaan mo sila kasi hindi kayo iwanan ni Lord. Amen. So yun po, ganun po dapat tayo. Stand firm sa ating faith. At bahala na si Lord sa mga iba pa. Fill your heart and mind with love for Jesus and walk His faith. And we will never fail kapag yun po ang ginawa natin. Amen? The reward was not randomly given to Caleb, but it was given because of his unwavering faith and consistent obedience to God under any circumstances. Kaya po ibinigay sa kanya, kaya siya pinagpala ni Lord. The Lord rewarded those who remain loyal and faithfully seeking Him. Kaya po dapat every day we are seeking God. Especially, lalo pag tayo po ay dumadaan sa pagsubok, the more we seek the Lord. Huwag tayong umatras kapag tayo po ay nakakaranas ng paghihirap. The more we seek Him. At matatagpuan natin siya. Amen? That's how we serve the Lord wholeheartedly. If we yielding our spirit to the Spirit of God. Doon lang tayo makakapag-serve ng tama at totoo sa ating Panginoon. Kaya dapat sigurado po tayo sa pagpunta natin sa simbahan. Dapat sigurado tayo sa kung paano tayo tinawag ni Lord. Alam natin ang reason bakit tayo tinawag ni Lord. Dapat po ay sigurado tayo. So that we can give our best service to God. Doon lang natin mabibigyan ang ating Panginoon ng tamang paglilingkod. Kapag isinuko natin yung buhay natin ng buo sa Kanya. Amen? So let us stand po, let us pray.